Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid po kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, siyang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan, sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, ngayong umaga ay na matindi ang ulan. Kung wala naman tayong lalakarin, maiging magstay na lang tayo sa ating mga tahanan dahil baka may baha sa labas at may mga manhole na bukas ay tayo ay mapahamak. Kaya mga kaibigan, mag-ingat-ingat lang tayo lalong-lalo na yung nasa mga malapit sa ilog, sa mga karagatan, sa mga kamundukan, dahil yung landslide at baha maaring posible mangyari pang mga kaibigan. Kaya tingnan-tingnan natin ang ating kapaligiran. Ang ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 11 verse 14. Deuteronomio kapitulo 11 talatang 14. Ito ang sinasabi: ay ibibigay ko ang ulan ng inyong lupain sa kanyang kapanahunan, ang una at huling ulan, upang iyong makamalig ang iyong trigo at ang iyong alak at ang iyong langis. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, narito muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan na ibinigay ninyo sa amin upang kami, Panginoon, ay makatulog ng mahimbing. Dahil sa malamig na panahon, umuulan, kaya ikaw, Diyos, ang patuloy na nagbibigay sa amin ng kaayusan para kami ay makapagpahinga. Salamat din, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin sa umagang ito. Salamat, binigyan mo kami ng buhay, ng lakas, at ng karunungan. Panginoong Hesus, naalala namin ang aming mga kaibigan o kababayan na nawala ng mga tahanan dahil nasunugan sila, Panginoon. Pandungan mo sila, O Lord, sa panahon ngayon dahil umuulan. Ilayo mo sila sa kapahamakan, lalong-lalo na ang mga matatanda, ang mga bata, Panginoon. Tulungan mo sila na makasilong ng maayos at makatulog ng maayos, Panginoon. Lord, sa umagang ito, amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang may mga karamdaman. Abutin mo sila, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman upang manumbalik ang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho ngayong umaga. Tulungan mo silang makarating ng matiwasay sa kanilang trabaho, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan, lalong-lalo na, O Diyos, yung sa mga nagmumotor, dahil sila, Panginoon, ay prone sa ulan, sa basa, at lalong-lalo na sa baha, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Amin din nilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na nasa mga lugar kung saan may mga ilog, dagat, at kabukiran, na sila'y ingatan mo na hindi mapahamak sa mga baha, sa mga landslide. Lord, ilayo mo po kami sa anumang kapahamakan sa panahon ngayon na tag-ulan. Kami po'y patuloy mong proteksyonan sa lahat ng oras, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos
at ikapagligtas. Amen. Hindi ko gusto ang ulan. Pero mas hindi ko gusto yung ganito kainit. At hindi ko na maisip gaano pa kainit yung mga sumusunod na araw. Dahil sabi sa news, umpisa pa lang ito. Sana umuulan. Yan. Sana umuulan. Umulan. Diba? Ayaw ko ng ulan. Dahil na-trauma ako noon sa bagyong Undoy. Ayoko rin nang nababasa ako nang pumapasok ako. Nagugulo yung buho ko at yung medyas ko nababasa. Pag umuulan, ayaw lang pasok. Sa loob lang ako ng bahay, tapos tinicheck ko lagi kung baka na sa labas. Usually, hindi ko talaga na-appreciate ang ulan. Ang hassle kasi. Pero masarap din naman ang feeling ng umuulan. Malamig, masarap matulog, at kumain ng sopas. When I will send rain on your land in its season, both autumn and spring rain, so that you may gather in your grain, new wine, and olive oil. Nakakatuwang isipin, mga kaibigan, na itong ulan na kinainisan ko noon, spiritually, maganda pala siya. Parang yung sinabi nga doon sa verse, because of the rain, we will have something to gather. Magkaroon ng harvest, magkakaroon ng blessing, magkakaroon ng rains in different seasons, autumn at spring. Hassle nga sa una. Pero afterwards, magkakaroon ng fruits, o magkakaroon ng bunga, mga kaibigan. Sa buhay natin, magkakaroon ng iba't ibang challenges. May mahirap, may kayang-kaya, mahirap din, pero may matutunan. Pwedeng magkaroon ng matinding challenge, pero makikita mo na may mga tao palang nagmamalasakit sa atin. O kaya naman, kailangan mo ng comfort at ma-realize mo na si God lang pala ang sagot sa pagmamahal na kailangan mo. God allows rain in our lives to reveal more of Himself to us and to make us what He wants us to be. If we are willing, sabi nga, a father disciplines those he loves. Kaya thankful na rin ako na may mga ganitong pagkakataon na natuturuan ako ni Lord kung paano mamuhay na pleasing para sa Kanya. Nakaka-refresh ng spirit. Sometimes, rain comes in a form of a tangible blessing or an obvious situation na nakaka-wow. Example, na-promote ka, kaibigan. Na-promote ka. O kaya naman, gumaling ka sa isang malubhang sakit. Or, may magbigay sa'yo ng sasakyan. Kotse. Sige, convinced na ako sa kasabihan, uy, umuulan. Blessing yan. Diba? Pero ano tong tag-init na to? Napasobrang init naman yata. Ang sarap din sanang mag-soft drinks. Masarap din sanang mag-swimming. Nakakauhaw. Then the Lord's anger will burn against you, and He will shut up the heavens so that it will not rain,
and the ground will yield no produce, and you will soon perish from the good land the Lord is giving you. Deuteronomy 11:17. Naranasan mo na ba yun, kaibigan? Yung uhaw na uhaw ka physically ba? Uhaw na uhaw ka physically. Yung parang hindi ka mapakali. Kailangan mong uminom ng malamig na tubig. Spiritually, minsan, uhaw din tayo, mga kaibigan. Yung parang hindi tayo mapakali. No? Alam mo sa sarili mo na may hinahanap ka. Napapagod ka. Kahit wala ka namang ginagawa. Kailangan ng refreshing ng spirit. Uhaw na uhaw. At kahit anong gawin mo, walang makapag-satisfy ng uhaw na yon. Kahit malamig na halo-halo, pagabi-gabi, uhaw pa rin. Ika nga, tuyot na. No? Tuyot na. Pwedeng may nangyayari sa atin na pumipigil sa success natin, mga kaibigan. Pwedeng sobrang nalulungkot ka sa mga nangyayari sa bahay mo. Pwedeng sawang-sawa ka na sa ikot ng mundo nang gusto mo na lang magpakamatay. Spiritually draft na wala nang hope. Ang sarap sana maging hopeful, pero wala nang pagkukuhanan ng pag-asa. Lahat ng pinagkukuhanan, inuuhaw lang tayo lalo. Create in me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me. Restore to me the joy of salvation, and make me willing to obey you. Salmo 51:10 and 12. Pero, praise God, kaibigan. No? Praise God. Kasi creative si Lord, hindi siya boring. Hindi siya predictable. He's usually do things beyond our imagination. So be hopeful. Have a vision of His kingdom. May reason ang Panginoon kung bakit dumarating tayo sa ganyang sitwasyon, mga kaibigan. Hindi natin malalaman yun kaagad. Pero we can trust God and ask for His wisdom so that we can open our eyes and see what God wants us to learn. Lahat naman ng nangyayari for His glory. Drought can bring us restoration. Darating tayo sa season ng tagtuyot at darating din tayo sa season ng tag-ulan. Pero paano ba tayo nagre-response, mga kaibigan? Nakikita ba natin ang Panginoon sa saya at lungkot? Nagpapasalamat ba tayo sa Panginoon dahil wala siyang ibang hangad kung hindi ang ikabubuti natin? Manalangin tayo. Marami po salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan sa maulang umagang ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pag-iingat ninyo sa amin habang kami ay natutulog. At sa umagang ito, O Diyos, dalangin ko na pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig ng iyong mga salita at gumagawa para sa ikabubuti ng kanilang buhay. Panginoon, ang ulan ay isang pagpapala. Pagpapala dahil kami ay makapagpatanim ng mga palay. Ang init din, Panginoon, ay isang pagpapala dahil umiinit ang aming paglilingkod sa inyo. Umiinit ang aming pagtutulong sa aming kapwa. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Salamat sa lahat ng season na ibinigay ninyo sa amin. Lord, sa umagang ito, dalangin ko, pagpalain mo ang lahat ng nakikinig. Ingatan mo sila, lalong-lalo na ang mga matatanda at mga bata. Ilayo mo sila sa kapahamakan.
Dahil ikaw, Diyos, ang siyang magpandong sa kanila upang hindi sila mabasa, mainitan, at sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa inyo. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala sa pagtawag sa amin na para maglingkod sa inyo. Nakakaasa po kami, Panginoon. Hindi po namin sasayangin namin ang pagkakataong ibinibigay ninyo sa amin. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at ang kapagligtas. Amen.